Isang mabiyayang araw ng pananambahan sa ating lahat. Sa umagang ito, nais kong ating pagbulay-bulayan ng isang pamilyar na teksto na nagmula sa Aklat ng Panaghoy. Gaano man kabuti o kasama ang ating pinagdaraanan, ang Diyos ay tapat at siya ay tunay na mabuti. God is good all the time. Kahit nasa panahon na tayo'y nawawala ng pananalig, siya ay nananatiling matapat. God is faithful. God is good. Yan ang pinakapuso ng teksto na ating pagbubulayan. Sa mga talatang 19 hanggang 23 ng Panaghoy, Kabanatang 3, doon maipapakita ang katapatan ng Diyos. At sa mga talatang 24 hanggang 25 ay binibigyang diin ang kabutihan ng ating Diyos. Mga kapatid, paano natin masusumpungan ang kabutihan ng Diyos sa panahon na tayo ay nawawalan ng mahal sa buhay? Where is the goodness of God when we lose a loved one? How can a good God be bad? Paano magiging hindi mabuti ang isang napakabuting Diyos? Paano na hahayag ang katapatan ng Diyos sa mga sandali na tayo'y nagdadalamhati o nawawala ng pinakamamahal sa buhay? Katulad ng karanasan ni Pastor Herson halimbawa at ng aking karanasan, ng aming karanasan sa pamilya, na nawalan kami ng mahal sa buhay. On my part, pumanaw ang aking ina at si Pastor Herson, pumanaw ang kanyang kapatid. Sa mga ganitong pagkakataon, paano nahahayag ang katapatan ng Panginoon? Alam nyo yung tanong na papaano, yan ay bahagi ng Aklat ng Panaghoy. Ang salitang paano o papaano ay mayroong pinanggalingang salita. Eka. Isang exclamation ng pagkadismaya. Yan ang unang salita sa Panaghoy, sa Aklat ng Panaghoy. Hanggang sa 2 at 4 na kapitulo. Hanggang sa ang mga rabbis ay unti-unting tinawag ang aklat na ito na malakas na panaghoy o mga panaghoy. Sabi, remember my affliction. Alalahanin mo ang aming pagdurusa.
Alam nyo, napaka sapul ng mga talata dito. Lalo na yung 22 and 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kapag ka ganito, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, yan ay patunay ng kamanghamanghang kabutihan na tunay ngang nakakapagbigay at nagdudulot sa atin ng paghanga. How kind, how thoughtful and gracious and merciful He has been to me, to us. Bilang pastor, I have experienced how good, how faithful, how gracious, how merciful is our God. At itong karanasan namin sa pamilya, itong lalo naming napatunayan gano'ng kabuti ang Diyos. Isipin nyo, ang aming ina ay pumanaw. At kasabay nito yung aming hipag ay na-stroke dahil sa aneurysm. At hanggang ngayon ay naka-confine pa sa hospital. Kailangan niyang sumailalim sa brain surgery. Kaya habang nakaburo lang nanay namin, kami naman ay nag-aalala ng patuloy sa aming hipag. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin at litong-lito kami. Marami kaming dapat isipin kasi kamamatay ng nanay namin tapos eto na naman yung hipag namin. Sa katunayan parang dumadaloy na lamang ang katapatan ng Diyos sa buhay namin dahil meron agad available na doktor, neurosurgeon, meron agad available na hospital na pwede niyang pagdalhan dito sa Manila kasi nasa Quezon pa yung hipag ko Kahit hindi namin alam kung saan manggagaling ang mga resources para dito. Hindi namin masyadong itinuring na mabigat yon sapagkat dumadaloy ang kabutihan ng Panginoon. Alam niyo naman kung gaano kalaki ang expected na gastusin kung brain surgery. Uoperahan sa ulo, bibiyakin. But God has been so gracious, so faithful na itatawid namin unti-unti, although hindi pa tapos, nasa hospital pa. Pero ramdam na ramdam namin na kami hindi binibigyan ng kabigatan ng Panginoon at hindi namin masyadong iniisip na paglalabas na yung hipag ko ay saan kami kukuha ng pambayad. For now, it's less of our concern. Sapagkat God, we know, will help us go through this. Ang aklat ng panaghoy, mga kapatid, ay talagang panaghoy. Ito'y isang aklat ng pagdadalamhati. Sinulat ni Propeta Jeremias, ang itinuturing na crying prophet. Ganito niya ito ipinahayag sapagkat siya ay saksi sa kung paano nawasak ang Jerusalem. Kaya siya ay nagdadalamhati, nananaghoy, at ipinapahayag niya
ang masakit at mapait na pagdurusa sa pagkawasak ng Jerusalem. Kapag binabasa natin itong aklat ng panaghoy, maaalala natin ang pagbagsak ng Jerusalem. At itinuturo sa atin kung papaano ang mga mananampalataya na katulad ni Jeremias ay humarap sa pagdurusa, sa pagdadalamhati. Itong aklat na ito ay parang isang funeral dirge, funeral expression. Aklat ng pagkasiphayo over the loss not only of the temple of Jerusalem but of the people. Ang aklat ni Job is a classic book dealing with personal suffering. But Lamentations is a book that deals with national suffering, which is the same experience we go through. We are in the midst of national suffering because of the pandemic. Hindi ito individual na pagdurusa lang na dinaranas natin. Kaya sa aming pagdadalamhati, sa aming mga anxiety, sa aming kalagayang pinapamilya, iniisip na lang namin na kasabay namin ang buong sambayanan, ang buong mundo in fact, na nagdurusa at nagdadalamhati. God is faithful even in our suffering. Para tayong pinakain ng isang mapait na pagkain. At yan din ang pinagdaraanan namin na we felt like we were given a bitter food, horrible taste, na ang hirap lunukin. Paano mo lulunukin ang katotohanan na wala na ang iyong mahal sa buhay, ang iyong pinakamamahal na ina? Subalit, katulad ng isang ama, isang magulang na binibigyan ng mapait na gamot ang kanyang anak na masyadong napakasama ng lasa. Ang ating Diyos ay nagbibigay din ng doses of pain bilang gamot, sapagkat ang dulo nito ay magbibigay ng kagalingan dahil sa katapatan ng Diyos. Kailangan nating umasa at magtiwala sa dakilang manggagamot that He knows what He is doing and that He will give us the right dose and will not give us more than we can handle. Mga kapatid, sa kadiliman ng panahon, doon natin masusumpungan palagi ang pagsibol o ang pagsikat ng isang liwanag na magbibigay sa atin ng ganap na kaliwanagan.
Kaya pansinin ninyo, sa pangapanahong tayo nahihirapan, nagdurusa, at tayo'y nananalangin, na sa ating pananalangin sa mga ganitong panahon, a transformation takes place within us. You know, prayer doesn't change God so much as it changes us. Ganyan ang mga sinasabi sa Salmo, pati na ang mga panaghoy. Ating inilalabas ang ating mga emosyon, ang ating pait, ang ating siphayo sa ating Diyos. At ito'y bumabalik bilang katuparan ng pangako ng ating Panginoon. God is faithful. God is good. Paano hindi? Testimonyo namin bilang pamilya. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, yung aking hipag na kakatapos operahan sa brain ay unti-unti nang lumalakas at napakaganda ng kanyang development bawat araw. In fact, ang sabi ng doktor, kung magtutuloy-tuloy ang ganitong development sa kanya, siya ay makakalabas na sa loob ng 1 linggo. Ganun kabuti. Ang bilis. You cannot imagine kung gaano yung anxiety namin. Ngayon, ito'y pinapalitan ng pag-asa, pinapalitan ng pasasalamat sapagkat nakikita namin at nararanasan how good God is. Kaya kung tayo'y dumaranas ng pait, ng hirap, ng dalamhati, take heart, but don't stop there. Huwag tayong manatili o huminto sa katotohanan na kahit ang mga manunulat ng banal na kasulatan ay dumaan din sa ganitong mga karanasan at emosyon. Kundi magpatuloy tayo na mag-aral at tumuklas sa iba pang mga karanasan na pinagdaanan ng mga naunang mananampalataya. At kung paano sila humarap sa mga pagsubok at paano nila napagtagumpayan ang kanilang mga karanasan. Si Jeremiah did not allow himself to get back or to get stuck in his mire. Hindi siya huminto doon. Kumilos siya at gumawa, nagpatuloy sa pananalangin. Tayong mga tao, mga kapatid, posibleng magkaroon tayo ng mga panahon ng discouragement, depression. And it is during those moments that we must remember and trust and cling to God's faithfulness, goodness, and mercy. Sapagkat ang habag ng Diyos ay walang humpay. Sabi nga dun sa teksto, God's mercy never comes to an end. It is new every morning. Bago ito, bawat araw, palaging bago, sariwa. Ang ating pag-asa, mga kapatid, ay hindi nakabatay sa mga circumstances
kung ano ang nakikita natin o ano ang ating nararamdaman. Ito ay nakabase kung ano ang naaalala natin at kung papaano natin nakikilala ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. At inuulit ko, kayo at ako ay maraming patunay na ang ating Diyos ay tapat at mabuti at huwag nating talikdan ang ganyang paniniwala at paninindigan. God is good all the time. All the time, God is good. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.